Sa ibang balita, nasa red alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang paghahanda sa paglandfall ng bagyong Lando sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, anong mga paghahandang ginagawa ng NDRRMC? Magandang gabi sa Attorney Reg. Nagsasagawa na nga ng mga paghahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna nga yan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay nga ng pagtama ng bagyong Lando sa northern section ng bansa ngayong weekend. Nasa red alert status na ang NDRRMC kung saan 100% nga ng kanilang mga tauhan ay nakahanda na upang rumesponde sa anumang emergency case na maaaring idulot nitong bagyong Lando. At batay nga sa forecast ng Pag-asa, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Northern Luzon na magdadala nga ng malalakas na hangin at mga pag-ulan at posibilidad nga na pagkakaroon ng storm surge. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Alexander Pama, ang Executive Director ng NDRRMC. Ang pag-ulan na dala ni Lando, ang sabi nga ng Pag-asa, will be heavy to intense. Ibig sabihin, malakas yung pag-ulan. Ating asahan na yung mga pag-ulan na to, posibleng aabot pa hanggang late ng Lunes o early Tuesday. So ang ating pinaghahandaan po ng husto rito, yung lakas ng hangin ni Lando, yung tagal ng tigil niya sa kalupaan, at yung dami ng ulan na kanyang dala. Bukod nga sa monitoring ng mga maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda na pumapalaot sa mga lugar na tatamaan nga nitong bagyo, binabantayan na rin ng NDRRMC yung mga ilog na malapit sa mga nayon at bayan na posibleng ang umapaw at magdulot ng mga pagbaha. Nagbabala na rin ang ahensya sa mga lugar na posibleng magkaroon ng landslide, partikular na nga dito sa Isabela at ilang mga probinsya na tatamaan nga nitong bagyo. Pinag-aaralan na rin ng Department of Interior and Local Government ang posibleng pagdedeklara ng mga lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa mga lugar na kanilang nasasakupan na inaasahan ngang iaanunsyo sa linggo ng gabi. Nagbabala naman ng NDRRMC sa ating mga kababayan na nagbabalak bumiyahe patungo dito sa Northern Luzon ngayong weekend. Pakinggan natin muli ang pahayag ng NDRRMC. Kung hindi naman napaka-importante ng ating biyahe papuntang norte, pareho ng mga nakaraan, ay kung pwede, wag na po. Idadagdag ko pa pala yung ating mga kababayan na sa Eastern Coast, lalo na dun sa may mga lugar ng Baler, Aurora. Kung kayo po'y nandyan pa sa mga resort, mas mabuti na po yung ilagay natin yung sarili natin sa mga sigurong sitwasyon. Ngayong hapon nga lamang, Attorney Reg, ay nagtungo sa Malacanang sila NDRRMC Executive Director Alexander Pama kasama ang mga kinatawan ng iba pang ahensya ng pamahalaan upang makipagpulong nga kay Pangulong Benigno Aquino III at ipresenta ang mga hakbang na kanilang isinasagawa sa paghahanda nga dito sa bagyong Lando. Muli namang umapela ang NDRRMC sa ating mga kababayan na sundin yung mga ipalalabas na advisory ng mga lokal na pamahalaan upang makaiwas sa anumang uri ng aksidente na maaaring ang idulot ditong bagyong Lando. Joan, saan nila ini-expect na magkakaroon ng posibilidad na magka-storm surge? Basically, Attorney Reg, yan yung tatamaan talaga nitong mata ng bagyo. At sa forecast nga ng Pag-asa, yan ay sa may Aurora, Isabela at gayon din dito sa Baler. How about yung mga preposition goods? Handa na ba ang DSWD at saka yung mga local government dun sa mga preposition goods na hindi maapektuhan ng flooding o ng bagyo? Kanina, Attorney Reg, ay present din ang representative ng DSWD at kanina nga ay tiniyak nila na nakahanda na itong mga goods na ipapamigay natin sa mga posibleng mag-evacuate nating mga kababayan. Maraming salamat, Joan Nano, para sa ulat na yan.